So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pucha, ito na yung inaantay ko. Kumpleto na, uploaded na yung second round ng Isabuhay 2024. EJ Power vs Romano na agad ang unahin natin. Kasi, to be honest, may hype yung Surgenio vs GL, pero sa second round ng tournament, ito yung pinaka inaantay ko. EJ Power versus Romano. Men, ito. Kaya, pasensya na sa mga nag-aabang ng review ko sa Surgenio vs GL. Pasensya na kayo. Alam ko maraming nasa comment na boss Surgenio vs GL na kaagad. Pero, yun, dinaan ko lang, nilike ko lang. Kasi nga, inaantay ko nga na makompleto yung apat na battles sa second round tournament para sabay-sabay natin silang ma-review. At ayun, fortunately, EJ Power vs Romano uploaded na. Kaya sa mga nag-aantay ng Surgenio vs GL, bukas na yon men. Unahin ko muna tong EJ Power vs Romano. Bakit ako sobrang hype sa EJ Power vs Romano? Simple lang. Napanood ko yung past two battles ni Romano ng live against Unico tsaka against 3D. Live ko napanood at yung performance ni Romano sa laban niya kay Unico tsaka kay 3D hindi nagbago. Instead, pataas pa yung energy niya. Kaya sobrang hype ako dito. At syempre, napanood ko rin naman yung battle ni EJ Power sa Gubat, laban niya kay Poison. Although hindi A-game ni Poison yon, pero yung pinakita ni EJ Power doon is kakaiba rin. Kaya ang ganda ng matchup na to. Sobrang gusto ko talaga mapanood to ng live, pero wala sold out nung versikulo 12 Kaya yun, huwag natin patagalin to. Ako personally, ito yung pinaka inaabahan ko. Sana nga inuna na lang na ma-upload tong EJ Power vs Romano Baka napanood ko na to or baka na-review ko na to tapos tinago ko na lang muna. Ilalabas ko na lang kapag pag uploaded na yung apat na video. Ganun ako ka-hype dito sa battle na to. Kaya yun, huwag natin patagalin to. Isabuhay second round, EJ Power vs Romano. Let's go. Atin unang banat, unang versikulo 12, EJ Power. Game. Ang pagbabalik ni alias Pogi laban kay Romano. Huwag kang feeling hero, bro. Pinakamagaling daw sa 3GS at malulupit bersikulo. Sobrang aktibo. May laban next week. Talagang perpektong idolo. May naalala tuloy ako. Ganyan na ganyan si Poison nung 7-0 ko. Flip-top game! Isa pa game! Nag-improve daw si Romano mula nung nag-comeback sa flip-top. Agresibo na lalo. Nambabangga ng balikat. Grabe yung mata kung mandilat. Yung panga nakabirat. Mga tanga, hindi yan improvement. Ang tawag dyan, relapse. Gago. Kasi ang tao, pag inubo, ang hinahanap, tuseran. Etong si Gago, pag inubo, ang hinahanap, tuteran. Maawa ka naman sa sarili mo. Tigilan mo na yung kakagamit, please. Kakabato mo, mukha ka nang nagdadialysis. Feeling nasa Counter-Strike to pag nakaranas ng gamit. Sure win na ako, tangina. Shabombs has been planted. Etong addict pag minarket, dedo sa entrapment. Laging off yung mindset, abnormal at retarded. Dapat bugbugin at untugin yung ulo mong one-sided nang sa ganun itong crackhead maging ganap na open-minded. Isa ang ampaw, butaw at makatang bano. Sana lang wag niya akong daanin sa tangkad, baka hindi ko matansya to. Ang laki-laki mong tao, wala kang silbi. Tingin nyo mamamama ako? Para alampalpak na dermatologist, hindi ako magpapabata sa'yo. Kaya mo lang mamain yung mga walang kalaban-laban, wag ka nang tumanggi pa. Namimisikal na nga pag bumabanat, apa-akupal, di ba?
Tapang-tapangan lang yan. Kunwari walang habas kung magsiga, pero pag pinalagan mo na yung angas, umiiyak agad ang putang ina. Kaya pansinin nyo, kung sa round 1, siya'y sagad-sagaran magyabang, pustahan round 2 at round 3, magiging nonchalant na yan. Gusto mong maipagbardagulan? Yan ba yung gusto mong tagpo? Nakipagbakbakan na ako sa buhangin, ano pang silbi ng hampas lupang to? Sisigaw-sigawan mo ako sa tenga? Sige lang, subukan mo, dahil pag inatakay ako ngayon ng PTSD, ang magpa-flashback buhay mo! Gusto mo akong pagtripan? Ano ka, nahihibang? Tingnan natin kung kaya mong takutin yung tao na alam kung ano yung nasa loob ng Area 51. Eto na pala yung pinangingilagan. Magaling lang sa pisikalan. Para lang makauga, babangga pa sa balikat ng kalaban. Pwes ibahin mo ko pag dumating na sa bakbakan. Mangangatog yung tuhod mo sa aking ipagsisigawan. Tatagos sa kaluluwa, bawat linyang bibitawan. Patunay lang na kayang-kaya kitang ugain nang hindi hinahawakan. Anong tingin mo? Nakakasindak na yung pagpadyak-padyak mo dyan sa sahig? Baka nakakalimutan mong pag ako ang pumadyak buong daigdig. Itong dating source, babagsak lang sa pagiging runner-up. Wala kang tulog, pues dito sa quarters, makakatikim ka ng power nap. Inaasar mo pa si Unico sa parking to? Kakahiya naman sa'yo. Ikaw nga may CDR king to. Magkapatid talaga kayo. Tangina, parking to, CDR king to. Ba't ba ganyan yung mga banatan nyo? Naalala ko tuloy yung konkreto. Siguro tatay nyo si Badang, no? Bebentaan na sa tao kahit ganyan lang yung ipagrararap mo. Habang ako, obligadong manalo para mas maging kaabang-abang yung mga tagpo. Pagkat ako'y paramedic at sundalo, alam nyo na kung papasaan to. Andito na yung frontliner ng isa buhay, wag mong harangan yung daan ko. Tabi! Game! Okay, so EJ Power. Actually, hindi ito yung inaasahan kong round 1 para kay EJ Power. Parang nag-expect ako ng mas malakas pa doon. Nag-expect ako ng mas mabigat na mga punchline para kay Romano. Kasi tangina, Romano yan, men. Sabi ko nga sa inyo, napanood ko yung past 2 battles ni Romano ng live at syempre alam ko yung kakayahan ni Romano. And sa nakita kong performance ni EJ Power sa round 1, I think hindi yun enough para ang basis ko lang dito yung mga past battles since hindi pa naman natin naririnig yung round 1 ni Romano, saka natin i-power scale, pero sa tingin ko yung round 1 ni EJ Power is kulang, no? Kulang yun para sa akin, men. Parang nag-expect ako ng mas dikit-dikit na punchlines, mas mabibigat na haymakers. Ayun yung ina-expect ko. May mga basta may mga in-expect ako sa performance ni EJ Power na hindi ko na nakita or di ko napakinggan sa round 1 niya. Kaya medyo na-lessen, no, yung in-expect ko sa round 1. Pero yun, tignan natin. Saka natin i-close yung judgment netong round 1 pag narinig natin si Romano. So let's go. Yo! Kalaban EJ Power! Ako'y di na magpipigil pa dyan. Hindi ko haharangan daan mo. Gago, diyang ililibing ka dyan. Tanginan to, puro siya buangel lang. Oo, talaga gago, nagdadrugs ako. 24 oras, sarili ko binabantayan. Walang tulugan, ultimo si Kobe, kaya kong gwardyahan. Tanginan neto, puro siya bubars lang no? Kaya hindi to lulusot ngayon kung puro siya bubars lang dala. Ngayon, kaharap mo, 5'11", tignan ko kung may takas ka pa, tangina ka. Flip-top game! Pag siya daw pumad, ulul, sa akin di ka lulusot, madadaig ka pa. Di ka pa nga pumipiyok.
Mayayanig ka na. Kasi tangina EJ Power, kalaban niya ulit isa sa 3G na hindi mang uubliga. Di ko kailangan ng may power, sapat na yung go signal para itumba kita, flip top game. Sa pa game. Siya daw pantapat ni Arik sa matira mayaman. Palakpakan. Hatawin kaya kita ng gasol. Nagmamaalam magaling. Tapos ka na mag-training camp sa gubat, pero ba't nagpapalakas ka pa rin? Tang inahoy! US Army na bading! Huwag kang piling, ganap ka ba? Kung lumabas ka lang ng pandemic, sa barracks pa lang, patay ka na! Ha? Sa barracks pa lang, patay ka na! Payo ko sa'yo, tol, paghirap ka na, mag-drugs ka din. Mag-drugs ka, tol. At least yung tama, sarap pa. Hindi ka man mag-training ng ilang taon, talagang masasabi mong batak ka. Tangina, batak daw to sa training eh. Kaya pala ng gubat, grabe ka. Tinalo mong poison na masaya. Pakiramdam, happy ba? Ulul! Wala kang pamatay na skema, wag kang piling sanay ha. Wala tong takot, punyeta, sunod ko dito, waray pa. Mag-iisang dekada na ako sa flip-top. Pareho tayong pag-atake gamay na. Kung ikaw heart attack, ako cardiac, sigurado patay ka. Kaya putang ina-enigma. Anong match-up to, nakakaleche? Sundalo to, di ba? O dapat kalaban mo, rebelde. Nag-advance sa second round. Paano yung oras dinaya, yung lason pineste? Ginamitan ng military time, kaya mo nalagpasan yung 13. Ayos. Tang-ina! Kaya magtawag ka. Patay kung ikaw lang re-responde kahit dumoble tapos ka. Yung 911 naging 911, putang ina sabog siya. Kahit san ka man mapunta, mas tanyag ang Pilipino. Pare, hindi mo lang alam. Walang sinabi yung I shall return ni MacArthur sa I'm born to be fight ni Badang. Born to be fight. Tangina, pero seryoso tol, paano kung magkagera ulit yung Pinas at Estados Unidos? Kapwa mo Pinoy, papatayin? Shhh. Mapupuno yan ng hikbe. Kaya mong makipagsabayan sa bayan, pero sa bayan mo hindi. Kaya kayong lahat, manda kayo. Makikipaggera tayo. At ikaw, tawagin mo na yung mga sundalo niyong bading doon. Ganyan na kung umaksyon. Malahoncho lang pagkat kayang isahan buong batalyon. Sundalo na sa kampo, ikaw lapping stock. Walang balang tumatama, tila warning shot. Iniwanan ating bayan para money swap. Patay ka sa pagtalikod, eto firing squad. Tang-ina! Kaya panis yung style mong nabubulok kung magsusubok, yan ay lulubog sa lalim. Tsaka manunuot, di mo malulunok ang mga susunod na kain. Tang-ina ka EJ, sa'yo na yung crowd. Pero wag kang proud, kasi ako'y mas tutunog pa nga rin. Kaya good luck na lang next round. Yun ay kung lulusot ka sa akin, tang-ina ka. Okay, so parehas sila. Tayo na, ang taas ng expectation ko sa ano to, sa battle na to. Kaya sobrang hype ako dito nung nakita kong uploaded na to. Sakto. Katatapos ko lang i-review yung Tipsy DBR. So, yun, sabi ko, tayo na, kailangan ko ng reviewin to. Mainit-init pa. Yun, mataas yung expectation ko sa battle na to. Real talk. Kaya sobrang hype ako dito. Pero sa pinakita nila sa round 1, I think hindi ito yung ine-expect kong hindi ito yung ine-expect kong battle sa dalawang to. Kasi mga ano na to mga alam mo yun, sanay na to sa ganitong klaseng match-up, sanay na to sa ganyang karaming tao, sanay na to sa alam mo yun, kung magsulat sila, alam na nila yung mga effective o hindi. 'Di ba? Ganun na kabeterano tong mga to. Kaya yung expectation ko sa battle na to sobrang taas talaga. But unfortunately, hindi ito yung performance na inaasahan ko sa dalawang MC na to. Bitin, kulang, ang daming parehas silang nasa technical side. Pero I think tabla muna yung round 1, 8 puntos. Hindi ko ma-distinguish talaga kung sino yung yung lumalamang sa palitan nilang dalawa, kasi parehas silang may mga flat moments, parehas silang ng atake. Parehas silang nagkakaroon ng flat moments, parehas may mga tumatama, tapos at the same time mawala yung pinaka peak or yung momentum
magge-generate ulit ng another momentum, 'di ba? Ganon eh. Ganon. So parang on off yung power ng dalawang MC. Kaya hindi ko pa malaman kung sino yung lumalamang sa round 1, no. Although round 1 pa lang naman. Tignan natin. Bigyan nyo pa ako ng chance na makita yung difference ng dalawang MC sa 2 and 3. Pero round 1, tie ko muna to sa 8 puntos. Ulitin ko lang, hindi ito yung ina-expect kong EJ Power at hindi ito yung ina-expect kong Romano. Kasi sabi ko nga sa inyo, napanood ko yung battle ni Romano. Alam ko kaya niyang magbigay ng mga solido na linya, effective haymakers, mabigat na punchlines, ganun din si EJ eh. Pero hindi natin narinig yun dito sa palitan nila sa round 1. Kaya 2 and 3, tignan natin. 8 points both. Yo! Ano daw gagawin ko pag nagkagera yung Estados Unidos at Pilipinas? Yung anggulong yun useless. Tignan nyo sa sobrang bobo niya, di niya alam na magkaampi yung Pilipinas tsaka US. Bobo! Bobo! Ang motto ng mga adik, pag nag-i-spit ng lyrics, ang tunay na batak hindi takot sa time limit. Kahit huwak na bara ay sinasadyang ipilit. Bugoy na koy-koy, ganto maging magulang ng lampas 6 minutes. Malakas ka daw sa delivery. Ano ka, food panda? Hindi malakas buga mo, mabaho lang ang payo ko, mag-toothbrush ka. Gusto mong bumango hininga mo? Eto, habilin ko. Pag may nakita kang Mentos sa loob ng cabinet, kainin mo. Gago. Naptalina. Gusto niyo true story? Bandang 2021, nag-message to, sabi niya, Tol, may laban na ako kay Elvis. Baka may extra ka dyan na lyrics. De-deny mo pa. Alam kong pagod ka na nun sa kakaisip. Kaso lang, di ko siya nireplyan kasi yung pang-ghostwrite, di ko trippings. At ngayong nagbalik ka na, alam kong napapraning ka ng pilit. Kaya nung nalaman niya magka-bracket kami, ting-ting! Romano unsent a message. Unsent Sa Ami. lahat ng mga old gods, ikaw yung pinakamahilig mag-chat. Kung isa sa Diyos, malamang ikaw si Hermes, messenger god. Naghahanap ka na naman ng ghostwriter. To, kumokonekta na si EJ Power dito. So, nararamdaman ko na mas malakas na yung round 2 niya. Lumalakas na yung round 2 niya compare sa round 1. Let's go. Mag-chat. Kung isa sa Diyos, malamang ikaw si Hermes, messenger god. Naghahanap ka na naman ng ghostwriter. Nakakaalarma na ng husto. Kabaliktaran ka ng pelikula na Shatter. Ikaw yung sumasakay sa multo. Napakadumi ng galawan, desperado na mag-champion. Kala ko tumigil na nga to nung in-expose na to ni Lason. Gago, sa sobrang tindi ng gagawin ko sa iyong pag-arson, pati tagasulat mo mapapasabi ng, EJ, proud na ako sa narating mo na yun. Ano, lip cram? Bias mo sa isa buhay tong tatanga-tangang to? 3GS. Yun na inambag nyo na barats. Napakawak nyo. Ba't nyo ba to sinusulatan, ha? Kasi baka magtampo? Baka maubusan kayo niyan pag kayo na talaga yung kaharap ko. Analogy na lang. Analogy. Kung sa battle rap na nga lang, kailangan pa tong tulungan, tingin nyo uubra tong hayop na to kapag one-on-one na yung suntukan? Magpapa-ghostwrite ka na lang kasi sa mga pipitsugin pa na rapper. Gago, lakas. Kung sa akin ka nagpa-ghostwrite dati pa, sana binabadibag mo na si Disaster. Hindi magpapa-ghostwrite o magla-line bite, pumapalpak na yan sa mission. Ilang linya niya ba talaga yung galing sa kanya? E di, 22,000 million. At sino taga-motos dito? Taas kamay. Taas kamay! Tangina, payag kayo, babastos-bastusin lang kayo ng tarantadong to. Kung ako sa inyo, pag nakita nyo to mamaya sa labas, banatan nyo. At ikaw, mga nagpapakahirap yan magsulat, ba't mo iniinsulto mga batang to? Romano, respetuhin mo naman yung mga susunod na nanakawan mo! Shit! Ito na. Ano? Drugs, ghostwrite, line bite, wala na bang bago? Talagang wala nang bago kasi wala kang pagbabago. Biggest threat,
Basta tour na yan, sagot ko dyan, no way. Gagawin kong impyerno yung imperyo niyan. Toss flame, inaambunan, yun ang barayang, ugok na yan. Okay, pues pag ako ang nagpaulan, sunog lahat. Pompey! Kung sa small room nakaligtas ka sa mga active shooter, pues patay ka ngayon sa high grounds mala Martin Luther. Ang tagal mo nang bumabattle, kay walang improvement. Di ka na matututo sa pagkakamali mo na parang bomb diffuser. Inintroduce mo yung Ayos shabu, yun. kaya na grounds mala Martin Luther. Galing nun. Ang tagal mo nang bumabattle, kay walang improvement. Di ka na matututo sa pagkakamali mo na parang bomb diffuser. Inintroduce mo yung shabu, kaya nasira yung grupo mo sa kabanatuan. Kasalanan mo kung ba't yung kapatid ni Lil P nawala na sa katinuan. Ba't tinatawag mo sarili mo na kawal? Yan ang di ko maintindihan. At paano ka naging kawal kung yung king hindi mo nga natimbrehan? Malamang umiiyak na ngayon yung kapatid niya na nag-goodbye, yung natira segunda mano, kasi yung primera klase nasa hukay, lumaking tagilid kasi hindi yan nakaranas ng patnubay, nabawasan sana yung salos sa lipunan kung yung kakambal mo yung nabuhay. Ano, nasaktan ka ba sa round na to? Well, peace off. F you kung may problema ka sa mga sinabi ko, kausapin mo ako sa labas ng venue, bitch! Tutong ina mo! Gago, ito na yon. Tang inang ganda ng Enderman. Sobrang simple pero dik-dik. Sang ina. Well, peace off. F you kung may problema ka sa mga sinabi ko, kausapin mo ako sa labas ng venue, bitch! Tang inang angas ng ano. Alam mo yun, yung walk off. Shit, ito na. So, para sa akin, ano lang, sakto lang yung pagbasa ko sa round 1 nila parehas. Or sige, sabihin natin ini EJ Power. Para ano lang, para sa akin sakto lang yung pagbasa ko sa round 1 ni EJ Power kasi eto na ito na yung EJ Power na inaantay ko. Eto na yon, men. Kumokonekta na directly. Ang ganda ng mga angulo, ang ganda ng mga punchlines, yung haymakers, yung I think may personal may true story, 'di ba? May 'di ba? So pero actually wala akong masabi dito sa EJ Power kasi ang layo din no? From round 1 na ganun lang yung pinakita niya. Oo lang, kasi kulang nga yun para sa akin. Then pagdating sa round 2, ito na yung hinahanap kong EJ Power. Ito na yung solid na EJ Power. Ito na yung may dikit-dikit na suntok para kay Romano. Sobrang epektibo. So, ang hirap i-judge ng rounds kapag hindi pa natin naririnig yung kabilang side Kaya saka natin na-elaborate yung round 2 ni EJ Power pag narinig na natin si Romano. Pero mabigat yung round 2 ni EJ Power dito. Romano tayo, let's go. Masakit masakit siguro para sa akin kaya naging mas epektibo si EJ Power dito kasi masakit yung mga sinasabi niya na yung about dun sa motus, no? Respetuhin mo naman yung mga batang to naghihirap magsulat, kasi respetuhin mo yung mga susunod na nanakawan mo, 'di ba? So andun yung andun yung DN ng mga linya, kaya para sa akin mas epektibo talaga siya dito compare sa round 1. Yo! Sana daw! Ako na lang yung namatay. Ano pa ba itatagal mo? Kala ko ba kapatid ko si Unico yung buhay pa'y kakambal ko. Tangina neto no? Ang lakas ng tama mo, pre. Tignan mo nga, Lola Remedios. Ilan to? Tapos papalagan mo ko? Akala mo naman, sa'yo ko ipapakain yung pampatay sa ipis na Mentos. Ilan to? Battle MC, panghimagas, Lola Remedios. Tarantado ka rin no? Ilang yan sa gitna ng battle, Lola Remedios. Woo! Yo! Tangina ka. Yo, pansin nyo ba?
Pareho sila ni Brian na may nakalabang foreign rapper. Mm. Pareho silang nagpo-flow, parehong nagpo-pogi problems. Tama? Tama? Tang-ina katunog mo na yung SPR, pero hindi mo kalin yung big star. Pang-international, baka pang TV show kasi your sounds familiar. Tangina Alden Richards, lupet, kulit, pero pagbalik, ang kamukha mo na yung katandem ni Sibil. Kasi pag nawawala tong power, makikita nyo, dilim. Putang ina mo, dilim, mangyari sa'yo. Mukhang tao ka ngayon ah. Madali ko lang itutumba tong pusi. Diliman, di uubra, parang lasal at yupi. Tang ina lasal. Yupi. Diliman. Tabla mga tulad mong iyaking gago. Kasi kahit yung laban, pisikalan, dapat sports lang tayo. Tama, boss? Kaya suntukan na agad. Kasi putang ina, puro papogi lang tong puta. Dapat kay EJ sampulan. Ikaw ang Elton dyan ng liga. Kanyang hilig man to man. Nangingibabaw daw itsura, yan pa uso ng timang. Ganyan talaga kapag basura, mananatili kang lutang. Kaya EJP, don't English me. Ipahin mo ako, hayop ka. Yung huling uminglis sa akin sa labas, nakabarong Tagalog na. Utang ina ito, all the way from Colorado. Welcome back, dog. Have a seat. You don't understand me, dog. I said, haba, sit. Ayaw mo pa? Kung pakainin kita ng haba, di putang ina ka. Kaya sir, akala ko ba purong hipapan lang to? Who's that fucking konyo? Ganyang outfit pang battle rap. Gago. Ganyang bihis ng mga tito sa Dubai starter pack. Takina, nasa jeans mo na yan, brother. Pormahan ng mga bonjing mag-rap. Wala akong paki sa'yo, boy jagger. Mas gusto ko wasakin yung slack. Tangina yung maanda nga hindi umubra. Para yung sira nagawa. Pero wag mong isipin yung baliw. Aabutin mo mas malala. I-delete nyo na yung channel yung iEdbold. Utang na yung mga MC nyo sa US, puro tulongge sa lata. At para damay yung mensahe ko, Enigma, lagyan mo subtitle sa baba. Tangina, kasi yung Enigma namin dito, one of the best. Sa battle, pang highlights pa. Utangina yung Enigma nyo doon, kumbaga sa laglagan, si Wanlay siya. Tapos ipagyayabang mo pa, na pinagbuksan ka ng pinto, binitbit mo yung liga namin, baka liga namin yung bumitbit sa inyo. Sinisita niya pa si Moco Jean. Samantalang gaya lang din kay Brian mentality. Kaya paano ka naging origin kung wala kang originality? Tangina, ginaya niya yung ilong. Pero mas nakopya ni Cripply. Ultimo aklido, di mo nakuha, tanga. Buti pa yung misis mo si Jonah, yung suso, law-law talaga. Wala akong pakialam sa mararamdaman mo, tangina ka. Magpakamatay ka kung kinakailangan. Battle rap to boy kung saan legal ang personalan. Pinanis ko na siya sa iba't ibang aspeto. Hindi na dapat pang mulatan kung sino si EJ at buong pamilya niya sa round 3 natin pag-usapan, tangina ka. Okay, so ayun. Sabi ko sa inyo, bigyan nyo pa ako ng chance para ma-differentiate talaga yung dalawang MC. Bigyan nyo pa ako ng chance na malaman kung ano yung pinagkaiba ng dalawang MC. Diba? So, round 1, sobrang tikit. Hindi ako makapag-decide kung sino yung lamang doon. Kasi para sa akin, parehas silang atake doon. Parehas may tumatama, parehas may mga flat moments. Diba? Na-explain ko naman sa inyo, kaya tinay ko yun sa 8. Then, pagdating sa round 2, sabi ko sa inyo, yung round 2 ni EJ Power, ito yun na yung inaantay ko o ina-expect kong performance ni EJ Power sa battle na to. At ayun, yun yung nakita natin, yun yung napanood natin. Effective angles, mabibigat na suntok, sunod-sunod na haymaker, 'di ba? So ramdam mo yung yung pinaka round 2 ni EJ Power sa battle. Unlike kay Romano, puta, sayang. Kasi, yun, ulitin ko lang past 2 battles ni Romano na panood ko ng live. At, syempre, andun yung consistency ni Romano, no? So, I'm expecting na ganun pa rin yung magiging performance ni Romano sa, especially second round to ng tournament. Pero, I don't know if hindi ba naging
effective yung returns niya dito or masyado lang natabunan ng returns ni EJ Power yung sulat niya. Ganon. I don't know if ano yung kung ano yung mas applicable na itawag sa ano. Pero round 2, I'll go with EJ Power. Medyo lumaylay si Romano dito. Hindi niya na maintain yung performance sa round 1. And sayang kasi si EJ Power nahigitan niya yung round 1 niya. Then si Romano naman bumaba siya dun sa ano sa kung titignan natin yung performance niya sa round 1, bumaba dito sa round 2. Halata doon, halata. Kaya 9-7 in favor of EJ Power. Malayo yun, malayo. Sobrang layo kasi sobrang epektibo ng ginawa ni EJ Power dito. Then kay Romano naman is pawala-wala eh. Although siguro nga hindi ganoon ka epektibo yung mga punchlines niya kay EJ. Kaya lumaylay talaga siya para sa akin. So ayun, in terms of effectivity and haymakers, punchlines, mabibigat na punto lamang dun si EJ Power. So ayun, di ko na isa-isahin yung mga linya, napanood nyo naman. EJ Power yun, men. Takay na. 9-7. So 8-8 sa round 1, round 2 9-7, malayo. Para sa akin, naging malayo yung agwat nun. So, 17-15. May round 3 pa. Let's go. Dinamay niya pa yung English battle ko sa US. Nagyayabang pa siya. Tanong ko lang, may naintindihan ka ba? Pati asawa kong buntis, dinadamay niya ng walang pakundangan. Okay lang, idamay mo, wala naman tayong pinag-usapan. Pero dahil sa ginawa mong yan, isa lang ang akin na patunayan. Ikaw ang perpektong ehemplo ng tatay na hinding-hindi ko tutularan. Alam mo, kayo ni J. King, meron kayong comparison. Yung anak mo, kamukha niya, yun yung comparison. Ba naman yan, J. King? Di ka nagsusuot ng proteksyon tuwing pumapasok ka sa pekpek? Ayan tuloy, nadali ka na naman ng walang helmet. Pero bad trip daw sa'yo si Arik. May toyo ka daw sa ulo. Paano yung tali daw ng longganisang binili niya? Putang ina, may yoyo pa sa dulo. Pero magaling daw siya magluto. Wannabe na Walter White. Bukod sa longganisa, may isa pa siyang specialty. Battered wife. Gogo. Di ba pinagmamalaki mo pa palagi na pinag-aral mo si ate? Kung bubugbugin mo lang din pala siya, sana pinag-aral mo na rin ng karate. Pero may bago na daw siyang shota. Hahahay! Miss, mag-iingat ka na ko. Iba trip niyan kapag palo. Malalaman mong nang bababae yan pag may nakita ang lipstick sa kamao. Gago. Miss, sa bago nitong shota, te, iwan mo na to hanggat maaga, yan ang aking suhestyon. Iniwan na nga din ng mga tropa yan para wala na lang yung tensyon. Iniwanan ng asawa at anak para sa sarili nilang proteksyon. Ano, patayan ko na din ba to ng ilaw? Wag na, matagal na tong naputulan ng koneksyon. Sinabihan mong adik si Zaki. Adik ka naman din. Iniwanan daw ng asawa niya si JD. Nilayasan ka na din. Binabato mo lang sa iba lahat ng di mo kayang tanggapin. Ang sarap mong sapakin. Paano ka ba magsulat, ha? Nakaharap sa salamin? Tang ina, basag. At may laban ka next week sa kabila, di ba? Naks! Daming bitbit. Sasalangan yung gasol pagkatapos tsupain yung incheck. Gago. Hindi lumubog yung panga mo dahil sa kakahit-hit. Gago, lumubog yung panga mo dahil sa kakasipsip. Yung buhay mong sala sa init, sala sa lamig, hindi na mag-iiba. Ikaw yung Tang ina, pinaka-solid na linya ni EJ Power sa gabi na to yung paano ka ba magsulat nakaharap sa salamin. Tang ina, nauga si Romano doon, men. Masakit yon. mo dahil sa kakahit-hit. Gago, lumubog yung panga mo dahil sa kakasipsip. Yung buhay mong sala sa init, sala sa lamig, hindi na mag-iiba.
Ikaw yung parameter ng mga MC dito kung naghihirap na ba sila. Gago. Wala ka na nga narating na stuck ka pa sa sarili mong mundo. Habang ako pabalik-balik at makakalipad kung kailan ko gusto. Sa liit kong to at sa taas mong yan, sana nakuha mo yung punto na kahit anong tangkad mo, hindi mo kayang dakmain yung taas ng naabot ko. Shit. Ibibigay ko naman sa'yo yung respeto mong hangarin. O yuyuko ako sa'yo. Nakatingala ka nga lang sa akin. Tingin Shit. mo ba, nakakalamang ka dyan sa katangkaran mo, gago ikaw ang pinakamalaking kahihiyan sa larangang to. Di ko maintindihan si Enigma. Bakit binalik ka pa sa liga? Ang tigas mo kung sasabihin mo nakabilang ka sa mga may tira. Eh sa sarili mo ang story ay hindi ka naging bida at ang pinakamasakit, wala kang naging prime era. Aray. Tingnan natin kung makulangan kayo. Sa bagong ako, kada laro tsak karumal-dumal yung tagpo. Siguradong balik sa pagbabatak to, sa tindi ng pighati niya na matatamo. Sa sobrang dami mong kakailanganin bato, sasanla mo na rin pati kaluluwa mo. Kaya yung pangalan nito ni Iho, paiguhitan na sa poster, ngayon parehas na kayo ng karir mo na hindi na makaka-recover. Kaya sino susunod? GL? Ba't ko titirahin yung putang inang yan? Para lalo mag-viral ng sagad? Ito nga nagmamataas, pinabagsak ko downward spiral palapag. Ikaw yung shortcut ko, patungo doon sa title kong hangad. Dahil sa sobrang taas nitong nagawa kong talunan, diretso finals na agad. Ang pagiging kampiyon ay parang pagiging sober. Ang lakas. Hindi mo na yan mararanasan. Ang dapat dito sa Romano, bigyan ng tadyak na malaspartan. Hanggang tumilapon ka sa pinakamababang baitang ng hagdanan at dun mo ako panoorin magkampiyon sa unang beses na pagsala. Tang inang lakas. Game! Gago, lakas, gagi. Ah. Nakikita ni EJ Power yung performance niya sa round 2. Yun lang yung masasabi ko. Ang sakit tong yung pinakamasakit na linya na doon, no. Paano ka ba magsulat? Nakaharap ka sa salamin. Shit! Grabe yun. Grabe yung linya na yun. Yun yung pinaka-tumatak sa akin sa round 3 and alam mo yun, may mga mabibigat na linya rin naman si EJ Power sa after that line, pero yun yung pinaka-naiwan sa akin eh. Doon niya nauga si Romano, tol. Sakit nun, masakit yun. Di ko na isa-isahin, men. Di ko na isa-isahin, puta. Yung self-explanatory yung reaction ko. Kung titignan niyo yung reaction ko, self-explanatory na sobrang nagustuhan ko yung round 3. And ayun yung pinakamalakas na EJ Power na dito sa sa battle na to. Ito yung pinakamalakas na round ni EJ Power. Dik-dik talaga kung dik-dik. Ang ganda ng mga punchlines niya, ang ganda ng setups, ang ganda nung punchline, ang ganda ng haymakers, ang ganda ng transitions. Tayo na, superb, tol. Pinakamalakas niya to. To be honest, nakikita niya yung round 2 niya eh. So, ganun kalakas yung ganun naging paangat yung puwersa or ng performance ni EJ sa battle na to. Romano, let's go! Hirap kalaban to eh, no? Hirap kalaban eh, no? Yo! Game! Real talk, si Invictus pa mismo nagsabi, panay daw ang hingi niyan kay Lanceta ng ideya na panlaban. Real talk yan, tol. Sa bagay, ganyan talaga yung power para gumana, maghahanap yan ng saksakan. EJ Power o EJ Florentino, kilala lang natin sa pangalan. Kung sino si EJ at buong pamilya niya ngayon natin pag-usapan. Game! Sa pa-game! Tutok mo yung camera, Kuya Kebs. Para sa inyong kaalaman, mahilig to ma-personal men eh. Wala akong pakialam sa panalo basta masabi ko to sa'yo. Ganun kakupal, men. Para sa inyong kaalaman, eto si EJ. At eto yung nanay niyang si Telma Florentino. Tama? Tama yan, hindi pwedeng hindi.
Yung pagpapalaki niya sa'yo, sobrang useless body. Eto naman si Telma at yung stepdad niya na US Army, tama? Napagtutugmaan niyo na. Napagtutugmaan niyo na. Ha? Eto naman yung stepsister niya. Eto yung stepsister niya na si Stella. Stella, men. Kilala mo to? Dinamay mo yung anak ni Poison, pero sa kapatid mong bata, pwede na ako magpigil dyan. Hindi naman ako tulad ng army na to na para mag-step up lang sa turnan, mandadamay ng batang sibilyan. Kaya balik tayo sa ina mo, tang ina mo. Gusto mo to, di ba? Ha? EJ, tanong lang. Ano kaya itsura ng nanay mo habang kinakantot siya ng kano? Tignan mo! Tignan mo! Ano kaya itsura ng nanay mo? Gago, masakit din yung round 3 ni Romano. Nag-uumpisa pa lang tayo sa round 3 ni Romano na na-feel ko na yung mga masasakit na salita niya dito. Habang kinakantot siya ng kano. Tignan mo! Tignan mo! Ano kaya itsura ng nanay mo habang chinuchupa niya yung kano? Tignan mo! Tignan mo! Tangina ka, stepdad mo, kano? Wala kang tatay. Kawawa naman si Igan. Binubuli mo pa si Poison, parehas lang kayong iniwan. Mga walang tatay. Tangina no? Dapat hiwalay Facebook ng mga walang tatay Sayang! Sabi pa naman ng mga fans mo, yung nanay mo malalim ng araw. Kaso yung corona ni Mama, hindi niya maaring maagaw. Lumaki ko sa hirap, wala akong pake. Kung tingin nyo sa amin mababaw, at least pinapakain sa amin ni Mama, hindi galing sa kano, gago! Tangina mo, real talk yun, men. Palamunin kayo ng kano, real talk yan. Alam mo sa sarili mo yan, men. Kaya pala wala ka rin sa family feud. Kasi hindi complete ang family, dude. Kaya naktak! Sa panaknak! Anong huster? Wala nang dadating sa bahay. Imbis abangan nyo ko, abangan nyo tong idol nyo kung kailan babalik yung tatay. Tangina, idamay pa natin si John na may Florentino. Misis mo yun, di ba? Tanyag na pokpok sa Colorado. Kinakantot siya ng stepdad mo pag may training ka sa kampo. Gago. EJ, buntis siya ngayon, di ba? Buntis siya, tol. Kawawa naman si EJ. Kay Jonah may hindi siya nalalaman. Habang siya gumagapang sa gubat ni Jonah may ibang gumagapang. Ooh, bars! Ha? Kaya bilang gante, tangina, yung nanay mo kakantutin. Titi ko di lalambot. Yeah! Pekpek niya papapakin. Sa harap ng stepdad mong supot. Kalaban niya ay pating. Ibang klase maghayop. Maaalala mo batas. Ngayong ina mo kinakantot. Yeah! Ala, patay men, wala masabi oh. Sakit na ba? Sakit na! Talagang masakit yan, EJ. Damahin mo to, tangina ka. Okay lang sa akin mawalan ng karir kaysa naman sa pamilyang hindi buo, kaya huwag kang magpabida. Balik tayo sa sulat. Yo! Kasi ako, tol, lumaki kong hindi umaasa sa magulang. Real talk, men. Lumaki kong hindi umaasa sa magulang. Umabot ng kolehiyo, pinag-aral ang sarili sa sarili kong paraan. Ikaw, nakatungtong ka ng kolehiyo dahil sa magulang at magulang ka na ikaw pa rin sinusuportahan. Tama! Ako'y sumikat na laos, nawalan muling nagkaroon, niniwanan, nalulong. At ang gusto kong ipabatid, na kung nagkapalit tayong dalawa, kaya mo kayang makabalik? Natural hindi, tol. Kasi palamunin ka na nga lang sa Colorado, sinama mo pa yung asawa mong biek. Ako, nasa akin yung nanay at anak ko. Nag-iisang takbuhan ng mga kapatid ko paggipit. Nung batch namin, ako pinakabata, pero pinaka-ahead to mag-isip. Pinakita ko lang na mapa-battle rap o totoong buhay hindi ka sa akin hihigit. Walang tatay!
Unang versikulo 12. Tang ina, walang kamayan, no? Okay, so gusto ko yung part na personal si Romano. Effective 'yon. Pero after nung personal moment or personal scheme, hindi nagtuloy-tuloy yung ganong energy. So sayang, sabi ko, 'di ba, huminto pa nga ako, nag-pause pa nga ako, sabi ko, ramdam ko na yung malakas din yung round 3 ni Romano, ramdam ko yung mga mabibigat, ramdam ko yung masasakit na salita na sinasabi niya. Pero hanggang dun lang hindi niya natuloy-tuloy hanggang dulo. Sayang, sana tinapos na lang ni Romano sa personals yung round 3 niya kasi epektibo siya dun 'di ba? Yun, sayang yun para sa akin. Pero after nung tawag dito, after nung personal schemes, nawala ulit sa momentum si Romano. So yun, pero regardless, ito yung pinakamalakas na round ni Romano para sa akin. Kaya bibigyan ko ng 9 si Romano dito. Pero hindi pa rin niya nahigitan si si EJ Power. Kumbaga, ito yung pinakamalakas na round ni EJ Power at ito rin yung pinakamalakas na round ni Romano. Kumbaga, kung natuloy-tuloy ni Romano yung performance niya, yung level ng performance niya after ng personal schemes hanggang dulo, pwede kong sabing tabla yung round 3, pero hindi niya na-maintain After ng personal schemes, nawala na naman yung energy. Hindi ko na naman na-feel yung energy ni Romano. Kaya, sayang yun. Tie sana, supposedly tie, pero since hindi naging consistent si Romano sa round 3, ibibigay ko yung round 3 kay EJ Power. So, ayun, round 1, tabla. Yun, sobrang dikit ng battle na yun ng round 1. Round 2, lumaylay na si Romano at tumaas naman si EJ Power, kaya it's a 9-7. So that's 17-15. Then 10 points kay EJ Power sa round 3 kasi yun yung pinakamalakas, pinaka-epektibo, pinaka-solid na round. Ang ganda nung sabi ko nga sa inyo, pinaka-tumatak sa akin na linya doon. Paano ako ba magsulat nakaharap sa salamin? Diba? Lakas nun. Nauga niya kita mo sa body language ni Romano doon na sobrang nauga siya doon. Kaya perfect yun para sa akin sa 25 for, tama ba? 27. 27. 8, 9, 10. 27 points for EJ Power. Kaya Romano naman, bibigyan ko siya ng 9 sa round 3. Yun yung pinakamalakas din na round ni Romano. Pero I think that's not enough pa rin para matalo niya yung round 3 ni EJ Power. So yun. 8, 7 and 9, 15-24, tama ba ako? 8, 7, 9, 24, tama? 24. So 27-24, 3 points. 3 points yung, tama ba ako? 3 points. Tama, 3 points yung agwat ng battle. Round 1 tabla, 2 and 3 EJ Power yun. Pero dikit. Tawag dito. Round 1 nagulat ako kasi hindi ito yung ine-expect kong mga baon nila sa battle, pero pagdating sa 2 pinakita ni EJ Power na yung ine-expect ko dandun pa rin. Round 3 naman ni Romano, dun ko nakita yung yung ine-expect kong Romano. Nabitin lang siguro ako sa performance ni Romano kasi alam ko kaya pa ni Romano dumikdik pero nagkulang siya dito. So yun. 2 and 3 EJ Power, round 1 tabla. 12, EJ Power vs. Romano. Mag-iayos 1 beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Boto ng hurado, 7-0, advancing sa tournament, magigay para kay EJ Power. Shoutout na lang sa Lodax Lechon Manok sa mga tropa ko dyan sa Pangasinan. Hit. Yo, shoutout sa Magina. Tong ina, walang kamayan talaga Eliana, Jonah. Shoutouts din sa Hiraya Battlegrounds siya sa tropa ko, Erica and Larry. Salamat sa mga sumuporta. Salamat sa mga people. Yo, asking nga pala, syempre Tong ina, yun? Walang kamayan pinoto ko si EJ Power. Kitang-kita natin yung consistency niya, talagang hindi siya lumalaylay si Romano.
Okay din naman yung mga banat niya pero magkaiba sila ng ng Atake. atake. Si Romano may mga part na lumalaylay na mawawala. Oo, tama, tama. Si EJ Power hindi talaga bumibitaw at saka yun, EJ Power sobrang solid nun. Yeah, unique. Binoto ko si EJ Power. Solid din yung performance ni Romano. Masiksik lang siguro tingin ko yung performance ni Totoo. EJ Power. All 3 rounds, EJ Power yung binoto ko. Tingin ko mas pang isa buhay talaga yung material niya. Wala masyadong setup. Although, pag nag 4 bar talagang tatama. At yun, props kay Romano. Malakas din talaga yung pinakita niya. Pero yun, EJ Power, all 3 rounds. All 3 rounds kay EJ Power. No disrespect kay Romano pero maganda yung material niya. Hard hitting pa rin pero siguro nalalo si EJ Power dito dahil sa niya. Parang parang yung GL Surgenio rin eh. Mas nilagyan niya ng creativity, mas marami siyang innovative na binanat sa mga angulo pati sa pag-construct. So yun, EJ Power. And binoto ko si EJ, yung sayang yung ni Romano, round 1 niya. Kumbaga marami siyang punchline na natulugan pero nakapag-set na kasi ng mood si EJ. Tapos yung round 3 naman ni Romano, masakit pero hindi siya ganun ka-effective kumpara sa material ni EJ. So ayun, all 3 rounds, EJ. Yo, Zaki, binoto ko si EJ Power all 3 rounds. Complete package, yung body language niya. Yung jokes, tapos crowd control, yung bars, halo-halo. Shoutout or props sa third round ni Romano, sobrang barubal nun, sobrang salbahe. Pero hindi enough all 3 rounds para kay EJ Power. So na round 1, round 2 kay EJ, tapos yung round Solid yung mga nag-judge, solid. Wala akong masabi sa mga naging judge ng battle na to. Solid talaga. nila, mas technical yung pinakita or mas pasok yung mga angles ni EJ pati yung mga suntok niya. So, yun, EJ Power. Sa round 3, parang doon napasok ni Romano si EJ eh. Kung makikita nyo yung pagbabago ng expression ni EJ. Ni EJ. Kaso nag-shift siya bigla ng angle, sayang. Pwede Oo nga eh. Yun nga, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ko nga, kung andun nasa momentum na si Romano. No? Kumbaga, sana kinlose na lang ni Romano sa personals eh. Kaso yun nga, nagbago siya, kinat niya dun eh. 'Di ba? So yun, nakuha na pares kami ni Sayad ng nakita sa battle. Pero yun nga. Kaso nag-shift siya bigla ng angle, sayang. Pwede sanang makuha yun. Pero yun nga. Kinuha ni EJ yung 3 rounds. Sayang yung third round ni Romano. Ayun, so we're done. We're done sa battle na pinaka-inaantay ko. So bukas natin review yung Surgenio vs GL. Pero ayun sa akin, to be honest, round 1, hindi ko talaga matansya kung sino yung panalo doon. Round 1, nabitin pa ako sa both performance nila. Kaya tinabla ko yon. Pareha sila ng writtens doon eh. Pagdating sa round 2, doon na talaga nagkaroon ng mismatch sa sulat. Kaya ayun, simpleng explanation na lang dito sa post-battle interview. Post-battle comment, sorry. So yun, 1, tinabla ko talaga yon. 2 and 3, kitang-kita na Romano yun. So, although wala akong naging kapares na boto or hatol sa battle na to, para sa akin, malinaw naman na EJ Power. Pero, nanghinayan pa rin ako kasi hindi ito yung in-expect kong Romano. So, ilang beses ko na inulit to, pero hindi ito yung in-expect kong Romano eh. So, sayang. So, ayun. Kita-kits tayo sa GL versus Surgenio. Isa rin yan sa mga inaantay ko, pero mas inaantay ko kasi itong battle na to eh. Kaya, ayun. Bukas, review natin yan. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.